Welcome back mga kabutil. Ngayon ang ating pag-usapan naman ay kalabasa. Ito, tingnan mo mga kabutil. Yan. Yan. Ayan. Yan ang magandang ito na mga kabutil na variety na kalabasa. Bakit? Kalimitan mamimili ay yung ito'y para doon sa mga pamilyang maliliit lang. 1 kilo lang yung mahigit. At isang lutuan lang. Yun ang kagandahan. So, maraming bunga. Meron mo doon. Ito. So, kung ito makita, yung variety na kanyang tinanim, sabi sa isang araw, pumunta ko dito, binigyan niya ako ng isang pirasong kalabasa. Pero ibang variety, mapunta natin mamaya yan. So, ano yung kagandahan? Ating tatalakayin, bakit mahalaga yung kalabasa na ang ating binhi ay ipwan. Yan. Ito makikita ng kuha. Ito lang oh. Ibang kulay doon at saka yun nandoon ito. Tignan mo, iba na yan. So, ito, sabi niya nung nagkukentuhan kami nung isang araw, ito, hanggang doon lang oh, hanggang dyan lang sa may bago magmais oh, ito lang. Parang mga 150 square meter lang. Yan. Wala pa. O, pinakamarami na to, 100 square meter. Ito nakabenta siya ng 20,000. Yan, 20,000. Sabi niya ay nakatulong. Malaking tulong doon sa kanya estudyante. Tama-tama daw. Graduating yung kanya estudyante, ay nakapunta doon sa mga gastusin. So, ang point ko ay magandang magtanim, lalo na ang kalabasa. Kasi ang kalabasa ay, unang-una, ay yung pwede mong i-stock. Pwede mong ganito pa lang, i-harvest mo na. Yan. Pwede mas magulang pa dito. At marami yung kagandahan ng kalabasa. I-compare sa iba. Unang-una, kung i-compare mo sa ibang crop, ang kalabasa ay pag magbagyo, hindi kasi nang maapektuhan. Dahil hindi yan maano ng hangin. Pero pag ibang yung may mga balag, ay delikado. Lalo yung sa kaibigan ko, ang palaya. Dapa yung yung kanyang balag to, wala na. So itong kalabasa, ang sinasabi niya ay ang dami daw bunga noon, kaya ito napakaliit lang daw na nagtaka siya, ang liit ay pero ang daming bunga. Kasi ang ginamit niya daw ay yung F1. Yan, ibig sabihin yung ang pagtatanim siya tayo dapat ay yung quality ng ating bottle. F1. Sabi niya ay tinanong ko sana ng nandito. Wala kasing videographer kaya hindi ko na videohan. Yung aming dialogue, yung aming kwentuhan. Ay dahil sa direct seeding tapos nilagyan lang ng ganito mga kabudol. Ito. Nilagyan niya dito, nandito yung tanim. Kasi maraming manok dito. So ito ginamit, dito pinatubo. Lagyan ng isang ganito pa rin sa magkabilaan. So safe na siya sa pag-an ng manok. Kasi F1 yung yung ginamit niya. Ay ito ngayon ay F3 na ito. Pangalawang beses itong binalik niya. Kaya iba na yung resulta. At sabi niya sa akin, iba pala daw sir, hindi mabunga. Hindi daw mabunga ang kapag pala hindi yung F1. So kanyang palang sabi, kanyang ipinopromote sa ating mga farmer, lalo na kung malakihan, ay dapat ang gagawin natin ay yung F1 talaga. At malaki yung advantage. At kikita ka ng malaki. Kaysa doon sa mura nga, walang gasto sa binhi, pero wala namang kita. Walang kita, ayan. So, nandito makikita natin. Pwede natin ma-interview yung may-ari nitong, ang liit lang nito. Ito dati ay tauhan ko. Kaso lang, ay nung nawala ng aming farm dahil wala na ko yung pang-finance, ay naggawa sa sarili ito. Malaking tulong daw yung kalabasa. Ayan. So, mamaya bibili rin tayo ng kalabasa. Ayan. So, ang point na gusto kong i-drive in sa inyo mga kabutil ay yung kung tatanim tayo ay kalabasa, dapat ay F1 para siguradong malaki ang kita. Dahil marami ang bunga. Kaysa yung walang gasto sa binhi tayo, pabalik-balik yung buto natin. So, minus na ang kukunti ng bunga, hindi na mabunga. Kaya, yun ang gusto kong sa atin.
na huwag na tayong maghinayang sa maggastos. Kaya nag-harvest ng mga kabutil pupunta na. Huwag na tayong maghinayang maggastos ng para sa butil. Yan. Pupunta natin. Pabili ako mamaya ha. Yan na, sir. So, Kaya matinaan eh. ito na lang yung gano'ng mga kalapad yung iyong tinaniman mo ng ano? Ng itong Ano, kalabasa ko, kalabasa? Oh. sir. Wala tayo masukat, sir. Hanggang doon lang sa ano? Wala doon sa baba. Mayroon. Yan, sir, sa ako, ano? Dito sa Niyog Pasili, oh. Wala nilang mais. Wala pa yung mes. Hindi Oo. na. Hindi, ha? Hanggang dito lang. Oo. So, hanggang dito na. Yan. Kumita ng Pakatid sa Pasili sa mais. kumita ng 20K. Pero yung bottle mo ay ganitong barete. At saka yung kanyang ano ay F1 talaga. Yun ang pinapromote niya. Kasi pag pabalik-balik na, wala na. Ano na yung si Rod? 3 balik ko na yun eh. Tatlong balik mahina na. Mahina na. Mas maganda talaga ay Pag ano sa lata, galing sa lata. galing sa lata. Ibig sabihin yung F1. Kaya wag na tayo manghinayang. Minsan nanghihinayang tayo. Gastos. Mahal yung mahal, di ba? Magkano yung nasa Nasa 100 grams parang 1.4, 1.3. 1. Siguro, sir, mga ano? 1.3, 1.4. Mga 1.6, pinakamahal yung 1.6. Oo. Ay yung pero bawing-bawi naman yung Oo. Ay ngayon parang hindi ka magkikita dito ng kahit na 5 mil ay Hindi. hindi kikita no. Ano yun, galing na yun sa bunga. Galing sa bunga. Yan ang advance. Ibig sabihin talaga maraming bunga no. So yun ang gusto nating i-drive out sa atin. Huwag na tayong manghinayang na bumili ng Bili na sa lata. sa lata. Oo. Kahit anong variety. Basta importante yung certified seeds. Ang ibig sabihin certified seeds. Basta importante, kumita. Kasi kikita talaga. Kasi ito hindi naman umabot ng isang lata ito eh. Ay, hindi, sir. Yung mga 1/4 1/4. o 250 grams lang daw yun ang ginastos. Yan. Dami. Wala, pero may mga bunga pa rin. Pero hindi ganun nga. Bunga. Pero hindi tulad ng At saka halo-halo na no? Oo. Ano gali, sir, no? Variety man sa bilog. Halo-halo. Oo, buti-buti. Oo, halo-halo. Oo. Ari hong imo. Lagihin na dito. O sige. Kaya po kanin siya. Oh. Oh. Dito to nga. Kaya ako nagulay na. Dito to nga. Walang walang problema sa buyer no. Oo, ay problema, sir. Problema sa buyer. So, yun mga kabotel. Yang nandito lang ang pira sa pagtatanim. Kaya nga sa mga ilang susunod na mga pag magkaroon ng kaming budget ay yun ang itatanim ko talaga sa kalabasa doon sa amin farm. So medyo laylo ngayon dahil naubusan ng budget dahil doon sa mga estudyante ko. So yun mga kabotel, yun lang aking gusto kong i-drive out sa atin na pinakamagandang itanim sa mga gulay ay kalabasa at kinakailangan ng ating itanim ay sabi ng na may-ari na itong kanyang garden lang ito, hindi farm garden ay dapat ay galing sa lata. Ayan, so ibig sabihin ay certified seeds. So yun lang mga kabotel, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood ng ating video. Sana makatulong ito, may mga idea na makakuha tayo na ating kapulutan ng gagamit natin sa ating pagtatanim. Ito si Sir Jobel Falconitin Jr., isang guro by professional sa Farmer by Passion.